Milestone. Achievements. Responsibilities. Challenges. History. Makatao. March. Mula dito sa himpilan ng 89IB, ito po si Rociana Hugar, maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. 89IB nagbigay dagdag kaalaman sa mga reservist na nakadestino sa Santo Tomas sa pamamagitan ng Massive Awareness Campaign. Mga People's Organization ng San Fernando Bukidnon nagtipon-tipon upang talakayin ang mga hakbangin upang sila ay tuluyan ng ma-confederate. Mga kasundaluhan ng 89IB nagbahagi ng dugo kasabay sa ika-33 taong anibersaryo ng BJMP Valencia. At Learning and Workshop Center para sa kababaihan matagumpay na na-turnover sa IP community ng Sitio Pigdalahan. Makatao. Patuloy ang pagpapalaganap ng 89IB ng impormasyon at kamalayan sa buong nasasakupan sa lungsod ng Santo Tomas. Isa dito ang isinagawang Massive Awareness Campaign ng Bravo Bravehearts Company na pinangunahan ni First Lieutenant Maverick J. Sakay, Infantry, Philippine Army, kasabay sa pagtitipon ng mga reservist ng Santo Tomas noong ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan na ginanap sa Cultural Gym ng Santo Tomas. Sa nasabing pagtitipon ay binigyang kapasidad ang mahigit sa 30 reservist ng lektura patungkol sa 6 desired conditions at kultura sa seguridad. Sa pamamagitan ng mga araling ito ay nadadagdagan ang kanilang kapasidad sa pagtupad ng kanilang gampanin bilang mga force multiplier ng hukbong katihan ng Pilipinas at ang kahalagahan ng kanilang puwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa lungsod ng Santo Tomas. Nagpasalamat naman si First Lieutenant Daniel G. Hilario, Reservist, Philippine Army, Commanding Officer ng Bravo Company, 1102nd RRIBN, 2201st Brigade, sa naturang aktibidad sa suportang ipinakita ng unit upang tulungan sila na madagdagan at mapaunlad pa ang kanilang serbisyo. Sa huli, nangangako ang 89IB na hindi magsasawang susuportahan ang mga reservist at aakayin upang maipagpatuloy ang mabuting ugnayan at mas pagtitibayin ang kanilang kasanayan bilang mga reservist. Matapos ideklarang insurgency-free ang San Fernando ay mas pinalakas at pinaigting ng 89IB ang mga serbisyo at hakbangin upang paunlarin at panatilihin ang kapayapaan at pag-unlad sa lungsod. Nagtipon-tipon ang iba't ibang pinuno at mga kasapi ng People's Organizations o POs upang paghandaan ang pag-confederate ng kanilang mga organisasyon na ginanap noong ika-19 ng Hunyo taong kasalukuyan sa 89IB, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Ang pagpupulong na ito na pinangunahan ng mga opisyal ng 89IB na tinalakay ang mga hakbangin at preparasyon na kanilang dapat na paghandaan. Ang hangarin ng unit na makonfederate ang mga PO sa San Fernando ay upang maisulong ang pagpapaunlad sa kanilang mga kabuhayan at individual na mga buhay. Sa pamamagitan ng aktibidad ay napag-usapan ang mga hanay ng proyekto at programa mula sa gobyerno, mga training at workshop na angkop sa kani-kanilang pangkabuhayan at maging ang suporta na handang ibigay ng Makatao Batalyon para sa kanilang ikauunlad bilang federasyon. Ito ay magiging patunay na sa kapangyarihan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa paglikha ng positibong pagbabago sa post-conflict na komunidad. Sa huli, ang unit ay nangangakong patuloy ang monitoring at supervision sa lahat ng PO sa San Fernando at nakahanda ng tugunan ang pangangailangan ng darating na PO Federation.
ang Alpha Arbiters Company 89IB na pinangunahan ni Second Lieutenant Mamercy Oliverio, Infantry, Philippine Army, ay nagbahagi ng dugo sa isinagawang bloodletting activity ng BJMP Valencia City na pinangunahan ni Jail Chief Inspector Mia Lee Pito Diog na ginanap sa Robinsons Mall, Valencia City, Bukidnon noong ika-20 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay kaugnay sa selebrasyon ng ika-33 taong anibersaryo ng BJMP Valencia na may temang makatao at makadiyos na serbisyong publiko tungo sa maunlad, maayos at progresibong pagbabago. Dagdag pa dito, ang layo ng aktibidad ay makatulong na magligtas ng buhay ng mga taong nangangailangan ng dugo. Kabilang sa mga nagbahagi ng dugo ay ang mga kasundaluhan, kapulisan, reservist at iba-iba pang organisasyon. Sa huli, ipinapakita nito ang mabuting ugnayan at pagtutulungan ng kasundaluhan at iba pang ahensya ng gobyerno upang isulong ang pagkakaisa at pagtutulungan sa ikabubuti ng mamamayan na pinagseserbisyuhan. Makikita ang kasiyahan at pasasalamat ng mga kababaihan sa komunidad ng Sitio Pigdalahan nang opisyal na i-turnover noong ika-19 ng Hunyo ang isang proyektong pinangalanang Bahay-Yahay. Ito ay isang learning at workshop center para sa mga kababaihang katutubo na pinondohan ng New Zealand Embassy sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao. Ang programang ito ng gobyerno ay naglalayon na i-empower ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga workshop at skill training katulad ng bread and pastry making at iba pa. Inaasahan na magtatayo ng bakery ang grupo ng kababaihan sa nasabing Bahay-Yahay. Ito ay isa lamang sa inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa pakikipagtulungan sa mga stakeholders upang bigyang solusyon ang mga alalahanin at kakulangan sa komunidad. Inaasahan din na ang proyektong ito ay makakatulong hindi lang sa mga pagpapaunlad ng sarili ng mga kababaihan, kung hindi para sa paglago ng pamumuhay ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad. Ang 89IB ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga kinauukulan upang patuloy na gabayan at suportahan ang nasabing proyekto para sa ikabubuti ng buhay ng mga katutubo sa Sitio Pigdalahan. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89IB para sa tao, para sa bayan at para sa Pilipino.